Okay? So, dito po, 2 Corinthians chapter 7, verse 9, 10, 11, sabi dito, "Now I rejoice not that ye were made sorry, but ye sorrowed to the repentance, for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. For behold, this self-same thing that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you. Yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter." Let's pray. Lord, pag-aaralan po namin ang repentance. At sana po, Panginoon, sa series po nito, maintindihan po namin na maigi ko ano po yung repentance. At sa gabing ito po, Panginoon, yung godly sorrow, which is caused by repentance, which is the correct repentance, ay maintindihan po namin. At maalala namin yung mga bagay na ito na ituturo nyo po sa amin sa araw na ito. At Lord, gawa namin ito ng buong puso sa inyo lagi. And I pray na, Panginoon, gabayan niyo po ako sa pagtuturo ngayon at salamat po sa pribilehiyo na ako po ay makapagturo sa aking mga kapatid. At basbasan niyo po yung bawat isa. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. At ipinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Upo tayo. So, ito po again. Napag-aralan na po natin ito last year, pero yearly po pag-aaralan po natin. So, yung repentance po na pag-aaralan natin is godly sorrow to repentance to life. Okay? O godly sorrow to repentance to life, which produces repentance to life. Okay? Kasi, ang repentance po talaga, ito pag-aaralan natin na maigi next week, ay yung pagtalikod sa pagiging makasalanan. Okay? Kasi bakit tayo nagkakasala? Kasi makasalanan tayo mismo. Yun ang ugali ng isang tao. Ang ugali talaga ng isang tao, we were born na talaga magrebelde lagi sa kagustuhan ng Diyos. Walang automatic na yung tao talaga na pagkabuhay ay gusto agad sumunod sa Diyos except si Jesus Christ. Okay? Dahil lahat tayo makasalanan. Nakasulat din yan sa Corinthians at sa Romans. No? Maraming verses na yung second Adam, kailangan dumating yung second Adam, o yung pangalawang lalaki, o yung pangalawang panganay, o talaga yung panganay talaga siya na ituturing, yung tagapagmana, yun yung si Jesus, para maligtas tayo sa mga kasalanan natin. Okay? Sa pagiging makasalanan natin. Ngayon, ang problema po kasi sa Corinthians Church, pag tinignan nyo po sa 1 Corinthians, okay, makinig po sana, nagmo-modulate lang po ako ngayon, kaya medyo malaki boses, kasi kapag hindi, kakatilalan ko. Sa 1 Corinthians, marami pong problema yung simbahan ng Corinto. Ang Corinto po ay pinagpapastoran po ni Titus. Si Titus po isang batang pastor. Siguro nasa 18, 19, 20 siguro siya or ganon. O magte-30 pa lamang kung ako ay mag-iisip. Kasi wala talaga set na date. Pero pag talaga pag pinag-aralan, sinasabi nila nasa 30s pa si Titus. Noong mga panahon na yun, bata pa si Titus. Or before 30s. Pareha sila na Timoteo. Bata pa sila na ituturing na maging pastor. At yung Corinto po talaga sobrang kulit. Doon si Titus. Pero anong ginagawa ng Corinto? Sila po ay mayaman kasi sila yung mga taga-Corinto. Pero dahil sila po ay mayaman, ang nangyayari pag nag-worship po sila po ay nagpapatalbugan. O sabihin natin, alam niyo po ba yung ibig sabihin ng nagpapataasan ng ihi sa mga lalaki? Kasi nung bata po kami, ganito kaya po sinabi nagpapataasan ng ihi o nagpapayabangan na ibig sabihin nun Nung bata kami, pag-iihi kami mga kalalakihan, no? Nangyari sa kanal o sa pader, pataasan na naaabot ng ihi. O mas mataas yung nabot ng ihi ko sa'yo. Literal po yun. Okay? Kaya ibig sabihin ng pataasan ng ihi, payabangan po yan. Okay? So sila doon, nagpapayabangan sila doon sa simbahan. Ang pinagmamayabang nila, mas magaling sila, o mas magaling yung nagturo sa kanila ng salita ng Diyos. Mas marami silang nagagawa.
etc., etc. Kaya nga pag pinuntahan niyo yung 1 Corinthians, sabi, hindi kayo po lahat ay pwedeng maging mga guro. Tapos pinagmamayabang pa nila yung yaman nila. O maganda pumunta ka sa church na talagang decente ka, yung pinaka-best mo na nasuot, pero hindi naman to the point na bibili ka ng sobrang mahal na mga damit. Amen? Yung sakto lang. Yung talagang magmumukha ka matino. Sa atin, nararamdaman din natin yan kasi mura lang yung mga ganitong get up ngayon. Pumunta kayo dyan, hindi masyado nabebenta yan. Pag lalo na bago yung mga naluma na ayaw mabenta yung mga ganito, binibenta na lang ng tig 20-20. Diba? So, yung mga bagay na yan. Pero sila talaga, kung iguhan tulad nyo dati yung Corinthians, noon, sa ngayon, ang pinagkaparehas niyan, dapat talaga may label na mamahalin yung damit mo. Tapos, pupunta ka ng church, hindi para sa Panginoon, kundi para ipagmayabang mo kung anong meron ka. Kumbaga, kung meron pa silang mga chariot o mga kabayo o kamelyo, dadalhin pa nila yung pinakamahal nila para ipagmayabang. Yung pagpunta nila sa church ay para iparado yung kanilang sarili. Kaya nga yung babae doon sinabi, kapag ang babae dapat, sakto lang yung kasuotan. Kasi yung mga babae noon, sa sobrang pabonggahan sila, pagandahan, yung kanilang buhok, pag tinitirintas, nilalagyan pa nila ng mga ginto. Yaman, no? Ganon sila. Tapos may problema pa po doon ng infidelity o sexual. Isipin nyo, yung asawa ng tatay niya, tinorotot ng anak. Hindi maganda yun. Nakalagay yan sa Biblia. Kaya ilang beses talaga pag nagsulat si Pablo sa kanila, talagang matitindi. Tapos yung pastor nila bata. Pinakaya-kaya nila. Diba? So, yun yung mga problema. Ngayon, si Pablo, syempre, nagsulat siya na nagsulat. Hindi para dahil sa bugso ng damdamin na galit siya sa mga tao, kundi concerned siya. Bakit ganyan? Dapat hindi ganyan na ugali ng Kristiyano, kundi kawawa tayo. Kayo rin ang mga kawawa kung Kristiyano talaga kayo. Sinasabi niyo ay para kayo sa Diyos, pero yung ugali ay para sa demonyo. Diba? Malademonyong ugali. Di dapat ganun ang Kristiyano. Tama ba? Kasi, ngayon, parang ngayon, mga panahon ngayon, paano mo malalaman na Kristiyano yung tao? Eh, kadalasan, pag Kristiyano, tuwing may worship service ng Kristiyano, paglabas, kabukha ng mundo. Kailangan mayroon pa silang mga damit na I'm a Christian, etc. etc. May verse pa ng ganyan. Pero ugali, hindi. Diba? Hindi maipaglaban. Dapat hindi tayo ganon. Okay? So, si Pablo, talaga nagsulat na talagang dapat bitawan niya yung mga bagay na yan. May na church discipline at marami pang iba. Ngayon, pag tinignan niyo sa verse 8 po, sinabi niya, for that I made you sorry. Ibig sabihin, na ginawa ko yung malungkot with a letter dahil sa sinulat ko. Tingnan niyo, Bible, tingnan niyo yung Bible para makita niyo. I do not repent. Sabi niya, hindi ako nagsisisi. I don't regret. Ibig sabihin niya, though I did repent, ibig sabihin, medyo rin ako konti, nagsisi o nag-regret ako, for I perceive that the same epistle hath made you sorry. Sabi niya, dahil yung epistle, ibig sabihin po ng epistle ay sulat, yung sulat ko sa inyo. Ginawa ko kayong malungkot. Sabi niya, masobra niya ata ako ng sinabi. Sabi niya nun. Though it were but for a season. Sabi, ito yung nangyari para sa oras na yun. Ngayon dito sa verse 9, 10, 11, pinaka-verse natin, sabi, now I rejoice. Pinag-aralan natin, sabi, ngayon ako ay natutuwa. Sabi ni Pablo. Kasi ganoon po naman po talaga yung salita ng Diyos. 'Di ba? Ang ginawa po ni Pablo, ipinaalala niya sa mga Korinto sa pamamagitan ng kanyang sulat na ito po ang utos ng Diyos at ito yung ine-expect niya sa atin dahil mahal natin yung Diyos, ito dapat ang ginagawa natin. Di natin pinagmamayabang yung ating sarili, kundi, kaya nga sinabi, di ba, 1 Corinthians 10:31, dapat yung Diyos yung ating niluluwalhati, hindi yung ating sarili. Pag sa 1 Corinthians chapter 6 naman, dapat tayong magkakapatid, hindi natin dinadala sa korte yung bawat isa.
Kasi mas alam natin yung salita ng Diyos at tayo ay nabubuhay sa batas ng Diyos dahil gusto natin siya sundin dahil mahal natin yung Diyos. Kaya mas maalam tayo kahit sino pa yung kasi hodang doctoral degree dyan sa mundo pero hindi alam yung salita ng Diyos, mas maalam tayo dahil yung salita ng Diyos yung pinaka-importante at pinaka-makapangyarihan na kaalaman. Sabi niya, di ba yun yung mga sinulat niya? At sinabi niya doon, dapat hindi kayo nangangalunya. Tapos, asawa pa ng tatay mo. Pero ngayon ako'y natutuwa. Dahil ito po ay ginawa kayong malungkot. Dahil, bakit kayo nalungkot? Di ba? Kasi nalaman niyo yung inyong mali. Dahil ang tinuro ni Pablo ay hindi yung kanyang damdamin, kundi yung salita ng Diyos lang rin. Kaya nga sinabi ni Pablo, follow me, for I follow Christ. Sundin niyo ako, dahil sinusundan ko rin yung Panginoon. Okay? Yung tinuturo ni Pablo ay galing din sa Panginoon, hindi sa kanyang sariling haka-haka lamang. Pag may narinig kayong preacher tungkol sa sarili niya lamang ang pinag-uusapan, o tungkol sa ibang tao at hindi tungkol sa salita ng Diyos, buiwas na kayo doon. Kasi ang preacher dapat ang tinuturo ay talagang sinasabi ay tungkol sa salita ng Diyos ang pinapangaral. At oo, masakit ang salita ng Diyos kaya nalungkot sila. Kasi kahit tayo ligtas, yung katawan natin ay makasalanan. Masasapul at masasapul tayo dyan. Sa mga sinabi dito, natin kanina, naayon rin po sa salita ng Diyos. Sino dito yung hindi nagmamayabang? Diba? Aminin natin kapangpangan tayo. Mayabang tayo. Kaya nga, blessed nga ako dito, hindi wala masyado dito eh. Pero pag piyesta, pag umikot ka dito, kahit walang pera, anong gagawin? Magungutang. Para lang may masabi na meron kaming handa. Diba? Hindi na lang mabuhay sa kung anong meron sila at yun lamang ihahanda. Sino dito sa Pasko nang utang pa? O nung bagong taon? Sana wala. No? Okay? Eh sabihin natin, yung gobyerno na bigyan ng 500, huwag na tayo magreklamo. Sa totoo nga, nung bata kami, wala naman nakukuha sa gobyerno eh. Blessing na ngayon na meron. Pero sana susunod meron. Okay? Kasi lumabas-labas na yung mga singaw-singaw dyan ng gobyerno na dapat maayos eh, di ba? Kung naibigay na yan sa tamang lugar, di mabe-bless tayo. Di ba? Pero sa alam nyo, sa totoo lang, dito sa Pampanga, simula nung maliit kami, sa Olongapo, wala naman kami nakukuha sa mayor namin eh. Dito kahit sabihin yung, sinasabi na iba na, yung mayor dito, dati si Baby Pineda kasi, no, mga bandang 9 years old na yata ako, hindi ko na maalala. Si Baby Pineda na yung mayor. Pero bawat Pasko niya, may manok yan. Meron niya regalo. Sa Olongapo, hindi naman lahat naabutan eh. Diba? Sa laki ng Lubao, marami yung residente dito. Baka kasi marami din sa Olongapo. Malit kayo, Olongapo, marami residente. Pero malaki kita ng Olongapo kaysa sa Lubao, kung alam niyo lang. Diba? Yung mga bagay na yan. Bless kayo. Okay? So, yung mga bagay na yan. Okay? So, ito, balik tayo dito. So, it made you sorry dahil nalaman nila yung mga kasalanan nila. Nalungkot sila. Masasapul tayo ng salita ng Diyos. Okay? Diba? Wala tayong mayabang eh. Sino ba dito yung hindi naman tayo nagmamayabang, baka sumobra naman. Hindi naman tayo nagdadamit ng maayos para sa Panginoon, pero kaya naman natin. Diba? Sa totoo lang, mayabang tayo, kaya paglabas natin dito sa simbahan, hindi natin madala yung ugali na dapat para sa Diyos. Blend tayo sa mundo. O nakikisabay tayo sa uso sa mundo. Kaya hindi nila malaman na Kristiyano tayo. Tingnan niyo yung mga Muslim. Pagbawal sa kanila, yung mga malalalim na Muslim ha, pagbawal sa kanila, bawal sa kanila. Sabihin nun, bawal po sa aming relihiyon. Sa atin, di naman dapat natin sinasabi bawal sa aming relihiyon. Ayaw po ng Panginoon namin yan. Diba? Alam niyo yung ginagawa ng Diyos sa atin pag ganon? Para hindi tayo magyabang? O hindi tayo makipag-sabayan sa mundo? Sa Kanya mapupunta yung bigat. Kasi siya may gusto nun eh. Sabi ng Panginoon,
Ako na yung sisihin ng mga tao, ba't kayo gaganyanin? Di ba? Kasi ito yung gusto ko eh. Pero hindi natin magawa. Kasi kahit ako man, nararanasan ko yan, ba't ayaw mong gawin yan? Sabi ko, ayaw ni Lord. Tawa yung tropa ko. Hindi niya kasi alam na Kristiyano na ako. Ang dami, sabi, dati naman, kasabayan kita sa mga bagay ito, inom nga tayo ng inom eh. Grabe ka nga uminom eh. Sabi ko, ayaw na ng Panginoon yan. Nalaman ko. Tapos ayan, di ba? Maninibago. Kakayanin nyo ba yan? Sabihin nyo, bakit ganyan ka mag-ugali? Ba't hindi ka makisabay sa amin sa mga ginagawa namin? Saya-saya namin ikaw, malungkot ka dyan. Hindi. Masaya ako kasi sumusunod ako sa Panginoon. Amen? Hindi natin magawa yan eh. Diba? So, they were made sorry kasi nalaman nila mayabang sila. Nalaman nila ang dami nilang mali. Itong Corinthian church. Pero sabi nila, they were made sorry. Ibig sabihin dito, sila ay nalungkot. But that ye sorrowed, sabi kayo nalungkot to repentance. Hindi ito yung repentance na regret o nagsisi na, dapat di ko na lang ginawa ito. Itong repentance na ito yung pag-uugali na ayoko na maging makasalanan. Kasi nakakalungkot itong ginawa ko, nakakahiya sa Diyos na kung sino man ang gumawa sa akin, ginawa na nga akong tao, binigyan na ako ng pagkakataon mabuhay, pero hindi lang yun. Iniligtas pa ako sa pagiging makasalanan, kaya alam kong pupunta ako sa langit, pero gumawa pa ako ng masama laban sa Kanya. Naintindihan nila yon. Naintindihan ng mga taga-Korinto yung nangyari na iyon. Tayo ba naintindihan natin yon? Diba? Kaya sila po lungkot na lungkot sila sa ginawa nilang mga kasalanan nung nalaman nila yon. O nung una na natatamaan ego nila. Pero talagang sila po ay sumandal sa Diyos. Nalaman nila na nagkamali sila sa pinakamamahal nila. Sabi nila, ayoko nang gawin ulit itong kasalanan na ito. Kasi yung taong nagmamahal sa akin ng todo, yung Panginoon ko, yung Diyos pa mismo, na hindi naman dapat ako mahalin, ay minahal ako at niligtas pa ako. Diba? Sabi nga dito, that you sorrow to repentance, dahil ikaw ay you were made sorry o ginawa kang malungkot for in a godly manner. After a godly manner. Ibig sabihin, sa maka-Diyos na paraan. Kasi di ba, napag-aralan natin dati si Judas, nalungkot siya. Hindi siya nalungkot dahil siya po ay talagang tunay na nahiya sa Diyos. Kundi yung pride niya ay nasaktan. Anong ginawa ni Judas? Nagpakamatay. Pero pag tayo nalungkot dahil alam natin na kasala tayo sa pinakamamahal natin at yung nagmamahal sa atin, gagawin natin kung ano yung kagusto ng pinakamamahal natin. Amen? At yun yung Diyos. Yung sinasabi ko, first love, tingnan nyo sa Revelation chapter 2 verse 3 yan ha, chapter 2, chapter 3, lalo sa Ephesian Church, you forgot your first love, ang sinasabi nila doon. Kasi yung first love natin sino? Ang Diyos. Diba? Sabi nga, you were made sorry in a godly manner. Ngayon, ang tanong ko sa atin, sa bawat isa sa atin, mula sa inyong puso, nalulungkot ka ba? Dahil ikaw ay nasaktan, yung pride mo, at ikaw ay nagmumukmuk dyan. Baka sa atin yung iba hindi halata, pero nasaktan yung pride natin kasi napagsabihan tayo. Pero pikon na pikon kayo sa nagbanggit. Kahit sabihin natin galing sa salita ng Diyos yan. Amen? Diba? Ito, example lang hindi ko ito gusto na makasakit. Ano ba yung pinagsa-celebrate nila sa Quiapo ngayon? Translasyon. Ang ginagawa sa translasyon, yung nakaukit na yun, pinapahiran nila ng tuwalyo, aakyatin nila yun, sabihin gagaling sila. At saan sila mamamanata? Sa rebulto na yun. Okay?
Pero pag tinignan niyo yung salita ng Diyos, sabihin ng salita ng Diyos, huwag kayo sa rebulto. Oo, gusto ko maalala niyo ako, pero hindi sa paraan na gagawa kayo ng picture o kung ano-ano man yan. Sabihin niyo, ako yan. Dahil hindi ako yan. Yun ang sinasabi ng Diyos. Pero sasabihin ng relihiyon na di ba naglagay nga sila si Moises ng ahas na gawa sa pilak? Sa pilak sa tanso. For the time, yun lang yun. Pero hindi na yung nagtuloy-tuloy. Sabihin, di ba meron sila yung, ano ba yun? Meron silang tabernakulo. At that time, yun. Kung saan po maggagaling yung Diyos. Pero hindi sinabi ng Diyos na yung tabernakulo yung sambahin. Nagpapakatira pa ba sila sa tabernakulo? Nihimas-himas ba nila yan? Hindi, sumunod sila sa Diyos na kung kayo gusto nyo mag-worship sa akin, magbigay kayo ng alay mula sa puso. Kaya nga binuwag ni Jesus yun, di ba? Kasi ang ginagawa na lamang ng mga Israelita at Hudyo, sila po ay nagbibigay ng mga alay, pero nakalimutan na nila bakit sila nagbibigay ng alay. Dahil sa pagmamahal sa Diyos. Amen? So, pag marinig ito, ng mga Katoliko, galit siya. Alam din natin mula sa Biblia, bawal po ang bakla at tomboy. Masasaktan yung tao niyan. Pero sabihin natin ito sa kanila, sana talikuran mo pagiging bakla o tomboy kasi ito ay isang signos na hindi ka nananampalataya sa Panginoon. Ito medyo masakit. Diba? Dito medyo problema ko ito, lalo na dito sa Saog. Hindi pa kasal, hindi nagawa na. Hindi lang dito yan, kahit sa ibang church. Sa Biblia, bawal yan. Pero dahil sa salita ng Diyos, masasaktan ka. Pero pag nasaktan ka dahil pride mo lang, mali yan. Pero if it's a godly sorrow, ito yung mangyayari sa susunod-sunod. Okay? Sabi niya, tuwan-tuwa siya dahil godly sorrow ang nangyayari sa inyo. You might receive damage as in nothing. Sabi dito that you might receive damage by us. Makaramdam kayo ng sakit mula sa amin, pero wala ito. Masakit yung salita, pero yung salita na ito, alam nyo saan galing? Sa salita ng Diyos, pero wala itong silbi, yung sakit na yun. Kasi ito'y nagbunga ng maganda. Dahil concerned po ang Panginoon sa atin, kaya po nakasulat yung mga bagay nito. Dahil sa ating makasalanan katawan, makakaramdam yung ating katawan ng sakit. Pero pag tinama nyo po ang inyong pag-iisip, ang inyong puso para sa Diyos, ito po yung mangyayari, matutuwa po kayo. Malulungkot kayo dahil kayo po ay nagkasala laban sa Diyos at mahihiya kayo. Gusto nyo gawin yung tama. For godly sorrow worketh repentance. Dahil sa tamang kalungkutan, ito yung makadiyos sa kalungkutan, ito po ay nagbibigay ng pagkalungkot at pagtatalikod sa pagiging makasalanan. Yun yung repentance na sinasabi dito. Tatalikuran natin yung pagiging makasalanan to salvation at tayo maliligtas. Ngayon, ang kausap po ni Pablo dito ay karamihan ligtas na. Kasi hindi naman lahat na napupunta sa church o nagsasabi na, ay church, kasama kami sa church, ay ligtas. Pero, in general, sa mga Kristiyano, ibig sabihin, repentance, salvation, hindi salvation na nawala yung kanilang kaligtasan, kundi sila po ay maliligtas mula sa mga pwedeng iparusa ng Panginoon sa kanila. Tandaan po natin, pwede tayong paluin ng Panginoon pag tayo sobrang tigas ng ulo. Dito. Amen? The repentance to salvation, not to be repented of. Ano ibig sabihin nun? Itong pagkatalikod sa kasalanan at ikaw ay naligtas at hindi ka dapat malungkot tungkol dito. Ito po ang sinasabi. Okay? But the sorrow of the world worketh death. Tandaan po natin, pag ikaw nasasaktan ka dahil sa pride mo, sa ego mo, kamatayan po yan. Katulad po na nangyari kay Judas. Yung iba, pwedeng hindi maging katulad kay Judas na magpapakamatay, magkakaroon ka ng galit. Siguro sa nagbigay ng salita na yan. Siguro sa Diyos mismo. Baka hindi ka pa talaga ligtas, tatakbo ka na lang, aalis ka sa church. Pinapatamaan ako ng preacher, pinapatamaan ako ng pastor, pero yung pastor, sinasabi lang yung galing sa salita ng Diyos. Amen?
Tandaan natin yan. Huwag sana ito mangyari sa inyo. Kasi pag tunay ka ligtas, kawawa ka. Pag hindi ka naman ligtas, mas kawawa ka. Kasi bibigay na ng Diyos yan. Sige, yan ang gawin mo, gawin mo. Eh, paano pag di ka talaga maliligtas dahil sa tigas ng ulo mo? Papabayaan ka, pwede ka sabihin ng Diyos, sige, mag-enjoy ka dyan. Madami nagsobrang enjoy na enjoy. Tingnan nyo example lang. Siguro yung ibang mga nagpakamatay yung nangyari to recently sa ating gobyerno. 'Di ba? O namatay, sabihin natin, ang dami nilang pera. Pero ang dami nilang mga insecurity sa kanilang buhay. Isipin mo magkano yung iba doon hindi namatay, salamat sa Diyos, no? Sana sila maligtas. Magkano yung kinasino nila? 20 million, 30 million pesos. 'Di ba? Yung iba sobrang yaman, pero nung nagkabukuhan, yung iba nasabi, baka siguro dahil doon nagpakamatay. 'Di ba? Iba makukulong. Blessed pa yung mga makukulong nahuli. Pwede pa sila repent na talagang makakilala sa Panginoon. Pero iba wala na. Iba magulong-magulo na lang yung buhay nila. O mayayaman sila pero sobrang ganid nila. Kulang na kulang. Hindi na pupuno yung kanilang kasiyahan. Tingnan niyo yung mga tunay na Kristiyano. Meron man yan o wala, masaya. Kahit sa gitna ng kalungkutan. Hindi yung sa enjoy na yun nakakayanan. Kasi sila po yung nakasandal sa Diyos. Ngayon, dahil sa godly sorrow, ito yung pag-uusapan natin. For behold, this self-same thing, sabi, dahil dito sa pareha sa bagay nito, sa inyong repentance o sa pagtaligod sa pagiging makasalanan, so after a godly sort, dahil kayo po ay nagkaroon ng kalungkutan sa maka-Diyos na paraan, what carefulness it wrought in you. Ano yung carefulness dito? Okay? Sa verse 11 na yan, ito po ay ibig sabihin sila po ay sobrang ingat na. Wrought in you na binigay, na ipinaalala sa inyo, ito ay naging sani sa inyo. Sobrang maingat na sila na hindi magkasala laban sa Panginoon. Bakit? Dahil mahal nila yung Panginoon. Dahil alam nila yung Panginoon ay Panginoon nila. Naintindihan? Kaya sabi, ingat na sila na hindi na sila magkakasala pang muli. Hindi na nila uulitin yung mga nalaman nila, mga mali nila ulit. Yun po ang nangyari sa kanila. Ngayon, ang repentance, yes, we repent para tayo magkaroon ng kaligtasan. Yung unang repentance natin, pero dire-diretso ito. Habang pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos, ay mali pala ito. Magre-repent na naman sa kasalanan na yan. At minsan yung kasalanan na yan, talagang nakadikit sa ating laman. Iniiwasan natin, pero minsan, naghagawa pa rin. Hanggang sa tuloy-tuluyan ng maiiwasan natin, pero alalahanin natin lagi na hindi na natin gagawin ito. Bakit? Kasi maingat na tayo na hindi gawin ulit yung kasalanan na ito. Ganun po yun. Kasi sa oras na hindi tayo mag-iingat, ayan na naman. Diba? Malungkot na naman tayo. Iiyak na naman, Lord, laki ng kasalanan ko, napahiya na naman kita, napalungkot na naman kita. So, sobrang ingat yan. Ito yung tunay na repentance. It costs carefulness o pag-iingat na hindi na muling magkasala. Dahil mahal mo yung Diyos. Yay, sabi, oo. What clearing of yourselves. Hindi ibig sabihin ng clearing dito ay minamalinis. Kundi, nilinis tayo. Kasi sinabi sa 1 John 1:9, ang sinabi sa 1 John 1:9, sa 1 John 1:9, ang sinabi dito, if we confess our sins, pag tayo po ay nagkukumpisa o sinasabi natin sa Panginoon ating kasalanan, He is faithful, siya po ay tapat and just at siya ay may hustisya. Anong hustisya yan? Napatawarin tayo sa mga kasalanan natin. Hindi lang yan. At linisin tayo mula sa ating mga karumihan. So, nilinis tayo ng Panginoon dito. Hindi nagmamalis. Ay, hindi ko ginawa yan, Kundi, talaga na umamin tayo, na nagkasala tayo, kinahihiya natin yun, pero nilinis tayo ng Panginoon. Naintindihan? Pag tunay tayo talagang iniiwasan at talagang malungkot tayo sa ginawa na natin na yan at ayaw na natin gawin, lininis tayo ng Panginoon mula doon.
Hindi niya na makikita yan. Ganun po katindi yung Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin. Yay! What indignation? Alam niyo ba ibig sabihin ng indignation? Yung parang, hindi pwede to. Yung talagang meron kang parang inis, no? May galit ka sa ginawa mo. Pero hindi yung galit na talagang, oy! Kundi may galit ka dun sa ginawa mong kasalanan at ayaw mo nang gawin ito. Pero hindi ito yung nag-hold back sa'yo na hindi ka na makapag-diretso para sa Panginoon. Dahil sa galit mo sa kasalanan, ayaw mo nang gawin yun. Kasi iba, pag may galit sa isang bagay, tinuloy-tuloy pa. Hindi yun. Ito yung may galit ka sa kasalanan na yun, ayaw mo nang gawin, at tuloy-tuloy mo nang gagawin yung tama. Sabi, mali itong ginawa ko. Nakakainis yan. Dapat hindi ko nagawin ulit yan. Diba? Galit ka sa kasalanan na yun. Sabi, naiirita ka pag nagawa mo ulit. Sino ba dito naiiyak pa pag nagagawa ulit yung kasalanan? Sana meron pa. Yung iyak talagang, yung iyak na nalulungkot kayo dahil ayaw nyo na naiirita kayo. Sabi, ba't ko ginawa ito laban sa Panginoon ko? Ito po yung napoproduce ang tunay na pagsisisi. Araw-araw yan, habang binabasa natin yung salita ng Diyos, may malalaman tayong kasalanan at pagsisisihan natin yan. Hindi sisi na regret ha, kundi ayaw na natin gawin para sa Panginoon. Na meron tayong pag-iingat na hindi gagawin yon, na tayo nilinis ng Panginoon doon, at meron tayong galit sa kasalanan na yun dahil ayaw na natin yung kasalanan na yun. Yay! What fear! Anong takot natin? Meron ba tayong takot sa ating sarili na magawa ulit yung kasalanan na yan? Kasi pag tayo nag-repent talaga, takot na tayong gawin ulit yung kasalanan na yan. Bakit? Kasi kasalanan niya sa pinakamakapangyarihan sa lahat. At yan yung Diyos. Kasalanan niya sa pinaka-nagmamahal sa atin at yun yung Diyos. Kasalanan niya sa nag-aalaga sa atin araw-araw. At nagbibigay ng pangangailangan natin araw-araw at yun yung Diyos. Kaya takot tayo magkasala sa sobrang galang natin sa Kanya, sobrang pagmamahal natin sa Kanya. Meron ba kayo nito? Sana ito yung repentance na meron tayo lagi. Kaya tandaan po natin itong verses na ito. 2 Corinthians chapter 7, 9, 10, and 11. Lalo na 11. Diba? Kasi iba sa atin, parang wala nang takot sa kasalanan eh. Nagkakalyo na tayo sa kasalanan. Yun ang makamundong tao. Nagkakaroon ng kalyo sa kasalanan. Pinagbigyan naman ako eh. Diba? Yung mga tao makasalanan talaga, pag pinagbigyan, dire-diretso pa rin. Kasi hindi sila ligtas eh. Pero yung taong may takot sa Panginoon, ayaw nang gawin to. Hindi takot ba talaga kayo sa Panginoon? May takot ba tayo bawat isa sa Panginoon? I pray meron. Kasi kailangan natin ito. Takot na may kasamang sobrang pagmamahal at sobrang paggalang sa Diyos. Yea, what vehement desire. Alam niyo po yung vehement desire? Ito yung sobrang kagustuhan. Ay sobrang kagustuhan ito na gawin yung tama at iwasan yung mali. Ito na yung pinakagusto ko. Kumbaga, pag meron kang isang gustong-gustong bagay, lagi na lang yun ang nasa isip mo. Pag may paborito kang ginagawa, kunyari iba, talagang addict sa pagbabasketball. Pag umaga pa lang, paggising pa lang, o baka paggising pa lang, gumaganon na sa higaan. Nagdi-dribble kunwari sa higaan, may kilala ko mga ganun eh. Kahit sa pagkain, nag-iisip kung paano yung moves niya sa court. Hanggang sa pagtulog. Yung vehement desire na gusto mong gawin. Gusto niyang gawin mag-basketball. Pero sa isang taong tunay na nagmamahal sa Panginoon, tunay na may pananampalataya sa Panginoon, yung kagustuhan na gawin yung tama para sa Panginoon at iwasan yung mga mali. From a godly sorrow which caused repentance. Yun na yun eh. Alam niya na yung mali niya, kaya kagustuhan niya na gawin yung tama. Yung kabaliktaran ng mali na yun. Diba? Kunwari,
Si David, maganda example. Si David, nalaman niya nagkamali siya dahil siya po ay nangalun niya kay Bathsheba at pinatay niya yung asawa ni Bathsheba. Pero pagkatapos kahit anong testing at anong parusa ng Panginoon sa kanya nung ginawa ni David, gusto niyang gawin yung tama sa Panginoon. Si Samson, isang Nazareno. Yung Nazareno, ibig sabihin nun yung talagang kinumit sa Panginoon simula bata pa. Bawal silang kumain ng kung ano-ano. Maraming bawal yun eh. Bawal putulin kanilang buhok. Pero nung siya po ay kinumit sa Panginoon, siya naman mismo sobrang kulit. Pero nung nalaman niya yung mali niya, anong ginawa niya? Gusto kong gawin yung tama sa'yo, Panginoon, kahit ito ikamamatay ko. Sobrang kang pagmamahal niya sa Panginoon, kinamatay niya yun. Hindi siya nagpakamatay doon. Gusto niya lang matalo yung mga kalaban ng Panginoon. Pero hindi siya pinagbigyan ng Panginoon na mabuhay physical pa. Namatay rin siya doon. Nung tinulak niya yung mga poste, o sinira niya yung poste kung saan siya nakagapos doon sa mga Pilistina. Tingnan niyo po si Solomon. Si Solomon, napakawais niyan. Pero nadala niya po yung kanyang kapangyarihan sa masama. Kaya pag makikita niyo yung mga salita niya, pag makita niyo yung Song of Solomon, Ecclesiastes, makamundo mga knowledge karamihan dyan eh. Pero sa Ecclesiastes, kabandang dulo, bumawi siya. Sinulat niya yung Proverbs. Nung nalaman niya yung mga mali niya, sa Song of Songs, para sa Panginoon niya, sa asawa niya, sinabi niya kung ano yung katalinuhan niya. Na tunay na talino, wisdom mula sa Panginoon at sabi niya, ito dapat. Ito dapat. Diba? Yung mga nagsisi, ganun. Si Pablo, ano si Pablo dati? Mamamatay tao. Anong pinapatay niya? Mga Kristiyano. Mga tagasunod ni Kristo. Pero nung nalaman niya yung tungkol kay Kristo, siya po ay naligtas. Meron siyang matinding kagustuhan na gawin yung tama kahit ikamamatay niya to. Hindi niya ginusto, pero tinesting siya ng Panginoon. Ilang beses siya nasiraan ng barko, nakagat ng ahas, ilang beses siya nakawawaan ng mga tao, nakulong, pero natutuon pa rin yung puso niya na gawin yung tama sa Panginoon. Yun yung vehement desire. What revenge? Ano yung revenge? Revenge mula sa kasalanan. Paano dating paghigantihan yung kasalanan natin? Yung pagkakasala natin, di wag nang gawin yun. Diba? Ano pa? Di gawin yung tama para sa Panginoon. Ano pa yung magagawa ko para sa Panginoon para mapagsilbihan ko ang aking Panginoon? Mas magmamature ka bilang isang Kristiyano. Hindi mo papansinin basta-basta yung mali na iba. Mas tama ako sa'yo. Kasi mas marami yung ginagawang tama eh. Mapapansin mo na, sana ito yung gawin mo para ikaw ay mapabuti. Kasi ibang Kristiyano, sobrang dami ginagawa para sa Panginoon. Tingin nila sa ibang tao, maliit. Pero kayabangan na yan. Pero pag ikaw yung nagmamature, nakikita mo na huwag mong gagawin yan. Kasi makakawawa ka dyan. Magiging sagabal yan sa iyong kasiyahan. Yun yung mga bagay na yan. And lastly, kahit hindi natin sana pa, marami akong gusto sabihin dito ng examples, pero dahil sa oras, tapos in all things you have approved yourself to be clear in this manner. Sabi ito, sa lahat ng bagay, kayo po ay aprobado. Inaprubahan niyo yung sarili. Ibig sabihin, tinignan nyo, tama ang inyong ginagawa ayon sa kagustuhan na ng Diyos. At kayo po ay klaro na sa mga maling mga bagay. Kasi napatawad na ng Diyos. Ganun po ang tunay na repentance. Ang repentance, hindi lang isang beses yan. Ito po ay patuloy-tuloy na ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga, lagi ko po kayong kinukulit. Dahil ito rin po yung sabi sa Biblia. Nabasahin natin lagi ang kanyang salita. Alamin natin. Kasi proseso po ito. Di ba? Ang naririnig sa mundo, trust the process. Ngayon tayo, magtiwala tayo sa proseso ng Panginoon. Magtiwala tayo sa proseso ng ayon sa kanyang salita. Hindi sa proseso ng mundo. Amen?
Kasi mayroong mga proseso na mundo na hindi against sa Bible. Pag ito ay sinunod mo, ikaw ay magkakaroon ng katagumpayan. Pag hindi mo sinunod, pwede ikaw sumablay. Paano pa kaya pag salita ng Diyos? Dahil ang proseso po ng salita ng Diyos, hindi lang tagumpay dito sa mundo. Pwede hindi nga tagumpay sa mundo, pero tagumpay ito sa pagpasawalang hanggan sa kahayran ng Diyos. Amen? Kaya ito po ang ating sundin. Kasi dito pa lang sa lupa, magkakaroon tayo ng kasiyahan. Sabi nga nila sa English, joy unspeakable. Hindi natin masabi, ba't sobrang nandito yung kasiyahan ko sa lahat po kaligitnaan ng mga pagsubok. Hindi natin masabi. Pero alam natin kung ano yun. Ito ay dahil ito ay binigay ng ating Panginoon. Amen? So, sana tayo ay talagang tunay na merong kalungkutan na maka-Diyos na nagpapatuloy sa pagtalikod sa pagiging mga makasalanan natin. Amen? Gawin natin ito araw-araw. Kaya po yung prayer po natin kanina na tayo po ay tunay na gawin na ito araw-araw kasi araw-araw ito. Last year, napag-aralan po natin ito. Ano lang to rewind, repeat. Pero kailangan natin itong maalala lagi. Kasi isang Kristiyano ay tunay talagang tinalikuran ng pagiging makasalanan. Amen? Kasi mahal natin yung Panginoon. At alam natin kailangan natin siya pagsilbihan. So sana, pag sa inyo na ituro na ng salita ng Diyos kung ano yung mga mali ninyo, magkaroon kayo ng godly sorrow, talikuran ito. Ulit sinabi nga sa verse 11, diba? Magkakaroon kayo ng repentance unto salvation. Magkakaroon kayo ng pag-iingat na hindi nagagawin ito. Magkakaroon kayo kayo ay klaro na dito sa kasalanan na ito dahil kayo pinatawaran ng Panginoon. Kayo rin po ay may talagang matinding galit sa kasalanan nyo noon. Dati kaya hindi nyo na ito gagawin ulit. Kayo ay may takot sa Panginoon at may takot na magkasalang muli. Kayo ay matinding kagustuhan na sundin ng Panginoon at matinding kagustuhan na iwasan yung mga kasalanan. At kayo ay meron talagang zeal at talagang pagtsatsaga, pagsisipag sa paggawa ng tama. At kayo talagang naghihigante sa kasalanan sa pamamagitan ng hindi na paggawa ng kasalanan, kundi yung paggawa ng ayon sa ating Panginoon. At kayo po, malalaman nyo, approve kayo dahil ito ay ayon sa salita ng Diyos. Ang ating sandalan na yan, Diyos, kaya yung kanyang salita ang ating pinagbabasihan. Ulit ito, paulit-ulit to. Sa bawat isang trabaho o kahit sa school, meron tayong sinusunod para tayo ay hindi magkamali. Sa ngayon, at least sila maintindihan, guidelines yun sa English. O ito yung mga alituntunin pag sinabi sa Tagalog. Pag tayo sumusunod sa alituntunin, hindi tayo masasabihang mali yung ating ginawa. Sa aming trabaho, kasi yung trabaho ko matagal ng ganun, na lagi may guidelines, kahit sino man nagtrabaho talaga dyan sa kumpanya. Pag sumunod ka sa alituntunin, okay. Matutuwa sa'yo. Siyempre, tama Kasi, di ba, pag ikaw gumagawa ng sapatos, may alituntunin paano gumawa ng sapatos, pero hindi ka sumunod. Pwedeng palpak yung pagkagawa mo ng sapatos. At sabihin ng tao, hindi na ako bibili ng sapatos mula sa tao na yan. Bakit? Palpak marupok. O kaya, ikaw ay magsasaka. Hindi ka sumunod sa alituntunin paano magtanim ng palay. Diba? Walang pag-aaral yung pagtanim mo ng palay. Tinanim mo lang yung palay, nagsabog ka ng palay dyan sa tuyong lupa na puro damo. Ano mangyayari? Wala. Tapos hindi mo pa tutubigan. Lalong wala. Diba? Yun ang hindi pagsunod sa alituntunin kung ano yung tama. Pero yung alituntunin natin o yung ating guideline ay itong salita ng Diyos. Let's bow our heads and pray. Lord, sa mga hindi pa po ligtas dito, hindi po nila magagawa ang repentance na continuous process po, Panginoon. Pagkat wala silang pagmamahal sa inyo. Kaya, Panginoon, mula sa kanilang puso, talagang sabihin nila, Lord, alam ko makasalanan ako at gusto na kitang sundin. Sana po, Panginoon, bukal sa kanilang loob na sila po talaga ay ibibigay ang buong sarili nila
sa iyo. Alam nila na wala sila ng pagmamayari at kailangan nila magsilbi sa iyo ng buong puso, Panginoon. At pagturing nila, Panginoon, sa iyo ay talagang Panginoon na. Ay alam po namin sila po ay aming kapatid. At kami mga magkakapatid po, Panginoon, mga Kristiyano, sana maalala namin lagi kung ano ibig sabihin ng repentance to salvation, or a godly sorrow which causes repentance to salvation. At alalahanin namin itong mga bagay na ito, may isagawa namin ito araw-araw, kaya kami gumagawa ng tama. Ito ay dahil sa aming pagmamahal sa inyo. Dahil ikaw po ang aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa paggamit sa akin itong gabi sa prayer meeting po namin. Okay, Panginoon, hindi po ako yung mapansin kundi kayo, pagkat lahat po ng tama at kabutihan ay galing sa inyo. Pagpalain niyo po yung bawat isa. Huwag niyo pong pabayaan na sila po yung mapahamak, magkasakit, o kung anumang kalamidad na mapunta sa kanila, kundi mga pagpapala lamang. Thank you, Lord. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay?